Hi guys! Hulaan nyo kung nasaan ako ngayon. O kung sa tingin nyo nasa Europe ako, nakakamali kayo dahil narito lang ho tayo sa Coffee Project sa Nomo Vista Mall. Sa Cavite ho yan, sa Bacoor. Narito tayo ngayon para ating kausapin ang King of Pinoy Rap na si Andrew E. Mahalaga po na malaman nyo ang makulay na kwento ng kanyang buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Guys, kasama na natin ang King of Pinoy Rap, Andrew E. Let me shake your hand. Kamunta ka na? Idol. Idol na. Huli tayo nag-usap, pandemic pa. Ay, long time ago. Zoom pa tayo noon. Oo, no? Pag-usapan natin yung iyong history. Ay, sige nga. Kasi ang dami natin mga viewers na sinubaybayan yung career mo mula sa simula. So, tell us about your story, Andrew. Paano ka ba nagsimulang mag-rap? Run DMC. Doon ako tumatanaw ng utang na loob. Without that group, the super rap group, Run DMC, I could never have liked the art form of rap. Nakarating sa akin yung music nila sa pamamagitan ng aking kaibigan na dependent sa US base. So, nabalatuhan niya ako ng cassette at that time. And then, I am into breakdancing. Doing the art form of breakdancing, doon ko naman na-meet sa kalye si Francis Magalona. Kasi breakdancer din yan. Sa Bricktown. Sa Bricktown. Kasi hindi siya taga Makati, di ba? Taga siya sa Mandaluyong. So dumayo siya ng Bricktown, Makati. Mag-isa lang siya noon. And then doon ko siya na-meet, our breakdance group, na tunay naming kalaban kasi member ako ng ROK, Rock Ocean Crew. So member ako noon na IS. So di ba napansin mo, nataga IS. Meron siya. Kaya ako doon yun. May grupo ko ron. I'm the only Filipino na member. So kalaban namin yon. Naka-schedule yon, yung laban na yon. Sa But nahinto yung laban namin kasi in the middle of nagkakainitan na, may isang sumasayaw doon sa podium na isang taong sumasayaw, yun pala yung Francis Magalona. Hindi alam ng tao to, itong story na to. So, yung tao, yung nanonood sa amin, yung nakapaligid sa amin, nanonood doon sa battle ng Rock Ocean Crew at saka ng RPM, napapansin ko, yung attention kasi, matalos mata ko, wala sa amin. Nakatingin sa kanya. Oo, kasi kaya siya lang mag-isa doon nasa itas ng podium na doon, tumungtong siya sa podium. Sumayaw mag-isa? Sumayaw mag-isa. Nang walang kasama, as in, siya lang. May boombox sa sarili. Nung, sobrang init na, magkakasuntukan na yung RPM tsaka ROK. Bumaba siya. Bumaba si Francis. Pagbaba niya gano'n, hawak niya yung boombox. Hawak niya yung sarili niyang boombox. Naka-trench coat siya noon na black. Naka-Michael Jackson na hat. Fedora. Yung Fedora. Oo, yun. Yun ang forma niya. Tapos naka-shade siya, which is favorite niya. Pagbaba niya gano'n, akala ko sasayaw din siya sa gitna. Kasi nagkakagulo na nga eh. Hindi. Pumunta siya sa gilid namin. Tapos, sabi niya, join ako, pwede? Parang join, kasi nakita niya, puro kanu yung nandun kalaban namin ako may Pilipino, pero puro kanu rin dito. Pero may nakita siyang Pilipino, which is me. So, tumintiyan na bihan niya ako, join ako, pwede? Ayun. Sige. Naiba na, from breakdance to popping na. To strut na, di ba? Strut siya, di ba? Hindi naman siya masyadong breakdance Strut siya So, medyo humupa yung init. Kasi napikon lalo yung parang, kasi pag dinala mo sa away, yung art form namin, makikita ng tao na, wala kayo kasi ayaw nyo lumaban. So, napilitan silang humupa para lumaban ulit. Natapos na yung game. Artista ka pala. Francis Magalona, pare. Andrew E. Pero hindi naman niya ako kilala. Pero of course, ugong siya sa akin, kilala ko siya, but sabi ko,
nakita ko yung bit-bit niya yung box, mabigat So, hindi, ako na magbibit-bit. So, yun yung ibig ko sabihin, nag-alalay ako sa kanya. Papunta sa kotse niya. Nung pauwi na siya. Pero hindi ako nag-alalay as in PA. Alalay ka niya? Hindi. Kasi yung instance lang na yun. Yun yung tinatawag kong nag-alalay ako sa kanya. Kasi inalayan ko siya dahil mabigat yung boom box niya. We met 86. The next meeting was 88. So, like 2 years after. 2 years after? At yung birthday niya. Sa Loveliness. In fact, nag-rap na ako, hindi ko alam na rapper siya or what. Nung nag-rap naman siya, hindi niya alam na rapper din ako. Hindi niya alam. But, hindi in public. Yan ang malinaw. Hindi in public. Kasi wala pa namang club noon at that time. But, again, kahit wala in public, I tried it 87. As early as 87. 87? Yeah. 87, I tried it. Kasi, nag-apply ako DJ sa Stargazer. Narinig mo yun? Narinig mo yun? Or maybe napupuntahan mo? Yes. Sa Hyatt. Sa Hyatt yun. So, nag-apply ako doon bilang DJ. Okay. And then, all of a sudden, I didn't know, magko-close na. So, lipat ako. Apply naman ako. Zigzag. I didn't know, magko-close din. Lahat ng in-applyan ko. Then, apply ako, Rumors. Yun, hindi nag-opening. So, naging DJ ako. Nakasama ko si John Robinson. You know. Oh, yes, the famous John Robinson. Yung tumungtong sa first tungtong ni John Robinson sa Rumors, I am his co-MC. Ang sweldo mo noon is per day. So, 1.5 plus per day ng every Sunday. So, yun ang sweldo ko. Yung nakatikim ako ng sweldo sa pagiging rapper ko. Yun ang totoo. Pinopronounce ko na yung name ko as Andrew E. Pero ang nakakalam noon, hindi masa, of course. Hindi pa yung... wala pa akong CD, wala pa akong cassette. Sa mga club scene lang. Yes. So, sa mga elitista lang ako kilala. Kaya nga, mali yung assessment nila na nakilala muna ako ng masa bago ako nakilala ng mayaman. Mali mo yun. Baliktad. Hindi ako kilala ng masa, kilala lang po ako ng mayaman. Ganun po yung totoo. Kasi yun ang trabaho ko kasi. So, doon ako namulang nakilala. And then, yung Andrew E po, yun yung pronouncement ko sa mga elitista. I am Andrew E. So, paano ka nag-transition sa pagiging masa figure? Nung lumabas na yung aking Humanap Ka ng Pangit. Ayan, kwento mo sa akin niya. Paano nabuo yung rap na yun? Humanap Ka ng Pangit. June of 1990, I was invited by the United States Navy to take the test, like a incoming test for a slot na hinahanap nila. May bilang silang slot para sa mga Pilipino kasi every year parang how do I say, parang kasama yun sa kontrata nila. Na every year dadampot sila ng at least 20 Filipinos to enlist to the Navy free of charge, but you have to take the test. So may 20. Ang nag-a-apply yearly ay 400 mahigit. Pero 20 lang ako kukunin. 20 lang ako kukunin. So, nag-apply ka ba? Nag-apply ako. Okay. No, hindi ako nag-apply, but pinadalhan ako. I don't know why. Maybe. Ito yung maybe, Maybe, nung nagrarap ako sa mga club, may US Navy officer doon na pumunta. Maybe. Tapos, nag-enjoy siya sa ginagawa ko. Siguro, naging fan ko siya. Tinanong niya pangalan ko sa management. Then, yung whole name ko, and then yung address. Then, nagpadala siya ng invitation. How can I be invited when there's no application? Hindi ka naman Yun yung logical doon Tama. Ano yun, naghulaan kami. Di ba? Na may isang Andrew E na mag-a-apply. Hindi. So, pinakamalapit yun. I tried. Nagulat ako, ang dami pala. At isasakay kaming lahat sa sakayan ng kwadra. Yung kabayo. Yung bus na ng kabayo. Doon kami. Ando pa yung mga dayami. Ando pa nakaano pa eh. So, okay, pinasa yung folder. Julius, andali. Dahil ng mga tanong. Siyempre, isang iba.
Nga. Nako. Chicken. Oo. Ano ba ito? Baka ang pwedeng mali ko lang dito, pangalan ko eh. Ganun kadali. We are now choosing, from this batch, this room, we'll be choosing 5. Kasi 5 again to the next, 5 again to the next, 5 again. 20 lang pipiliin eh. Pero mo, dami namin, siguro mga 100 kami sa area. Parang polling precinct, hindi ko lang. Parang gano'n ka na. Binanggit ako. The number will be mentioned, stand up, and go to your right. 0, 1, isa na. Siyempre, 4 na lang eh. 0, 2, 2 na. 0, 3, 4. Kasi nandun yung number mo eh. 0, 6, 0. Isa na lang. Ako na yan. 0, 7, 0. Hindi ko. Sabi ko, naku. Bakit? Siyempre, parang, tinawag din 5 eh. Nak. Patay na. Yung puso ko parang gustong, yun lang ang pag-asa sa buhay. At that time, yun lang yung pag-asa mo na pwedeng umasenso ka para sa pamilya mo. Tapos hindi ka napili. Yung mga nasa paligid ko, nag-iiyakan na. Siyempre, hindi na napili, di ba? Tapos nagbabanggitan, Nanay, pasensya na po, hindi ako napili. Ganun, gano'n na lahat yun. Umiyakan na. Kasi no chance eh. Makikita mo yung kahirapan naming lahat. There's no chance. Pag hindi ka na napili doon sa 5, wala ka ng chance. At ito pa yung feeling namin, na next year, hindi ka natatawagin. Kasi natawag ka na. Wala nang second chance. Binigyan ka na ng chance. Yun ang mas mahirap tanggapin yun. Sobrang hirap doon. Kaya pag-iiyakan talaga. Imaginein mo, 100 nag-iiyakan. Tapos, hindi makabunyi yung 5 kasi baka bugbugin. Wala ba? Hindi sila, kasi nag-iiyakan. Tapos, tahimik na sila. Parang, ganun lang sila. Tapos, ginagano-gano yung kamay nila na, di ba? Nanginginig ka dahil, naku, US Navy, di ba? Ganun, di kasi baka bugbunyi. So ako, diretso na ako. Everybody stand up. Tapos, face to the left. Okay, you can see the door. Go out now, and the next batch will come in. Sabi ganun ng mga Amerikano na dalawang test master na US Navy. So lahat kami labasan. Umiyak. Hagulgol. Umiyak ka rin? Hindi ako. Pero hindi. Pero yung masakit. Sobra. Kasi yun na lang ang chance namin. Julius, wala na kami ibang chance. Yun ang chance namin. Ramdam namin yun. Wala nang chance. It's either na bahala ka na sa buhay mo sa Pilipinas. Ganun lang yun. Yun ang next na thinking mo. Pero ito, paglabas ko ng pintuan, hinarang ko yung kamay ko. Hindi ako lumabas ng pintuan. So, marami pang kasunod, di ba? So, yung mga kasunod ko, nagbabanggaan sa likod. Kasi nakaharap ako eh. Hindi ako lumalabas. Nagdasal ako sa pintuan. Sabi ko, Lord, sana paglabas ko ng pintuan na to, ikaw na bahala sa aking kinabukasan. Tsaka ako binitaw. Kasama ko papa ko sa labas ng gate. Sabi ng papa ko gano'n, ano? Siyempre, okay ba? Kasi, alam niya nag-iiyakan yung mga pero ako, okay lang. Okay lang. Hindi ako umiiyak. So, feeling niya, uy, nakapasa yung anak ko. Diba? Anak. Di tayo nakapasa, papa. Ganun ba? Ay, ayaw namin niya ako down heart. Kasi tatay siya. Mahal niya ako, panganay. Di ba yan na? Ginaganon pa niya ako. Binibuild up pa yung papalubang loob. Di ba yan na? Marami ka pang pagkakataon sa buhay. Basta nandiyan ka, papa. Okay lang yun. Okay lang yun. No problem. Kaya na, huwi na tayo. So, balik kami lang yung nirentahan naming mini hotel. I can say the name. Diamond. Yung Diamond, and lahat mga kaibigan, mind you, lahat ng mga taga Subic, Olongapo, alam nila to. They will bear witness with you and for you. Yung Diamond Inn, bago ka makapunta sa
first floor nila, which is mali nga eh. Yung first floor nila ay second floor. So, parang ano, yun yung tanggapan. Akit ka ng mahabang hagdanan. Doon pa lang parang may, ano ba yan? Yung reception. Reception. Ganun. Nung paakit na kami, napansin ko, pababa, may dalawang tao. Isang black guy, na of course, taga Subic, na may kasamang babae na Pilipina. Pababa silang dalawa. Paakit kami ni Tatay. So, otramente, magkikita kami sa gitna. Sa gitna ng hagdanan. Sa gitna ng hagdanan, may lasing na walang malay. Okay. Nakaharang. Pinoy? Oo, nakaharang, lasing. Sa hagdanan, nakahambalos. So, alam namin, pagkikitaan namin siya kasi pababa sila, paakit kami. Pagdating sa gitna, so tinabi ko yung lasing kasi syempre nakaharang. Tinabi ko yung paa, yung hita, tinabi ko ng konti. So nagising siya, hindi ko alam, nagising siya nung pagtabi ko. Dumaan yung dalawang magkasama, yung isang black guy tsaka yung babae. Tapos packet kami, pababa yung yung dalawang magkasama. Hinampas nung lasing yung puwet ko. Okay. Kasi akala ko, dahil pinakialaman ko siya. Di ba? Siyempre, natutulog ako. Di ba? Hindi pala. Ito yung dahilan. Hinampas niya yung puwet ko. Tapos sinabi niya sa akin, "Hoy, tignan mo, umanap siya ng pangit." Okay. Narinig ko yun. Kasi yung black guy, medyo malaki, katawan. Pero yung kasamang babae, pangit. So, humanap siya ng pangit. Nagising siya, nagising din ako. So, pagdating ng, namin, ng room, kinukuha na yung mga gamit, kinuha ko yung pad ko, yung paper pad. Then, sakay kami ng Victory, di ba? Victory from, to Pasay, pabalik. From Blanc to Victory, sinusulat ko yung lyrics. Nung humanap ka ng pangit. Night yun, that's a Saturday. Night, trabaho ko sa Euphoria. DJ ako, di ba? So, pagbalik namin ng hapon, minememorize ko na yung kanta. Para kantahin ko sa Euphoria. Tonight, meaning, how do I say it? Mga bandang 10, 11, 12. Yan. Kasi trabaho ko eh. Balik ako trabaho, di ba? Ipipremiere mo na doon sa gabi. Yes. Pero walang music. Of course, di pa ako nakakaisip ng music. Yung lyrics lang kasi, and I will do it against a -1 ng DJ. Lo and behold, nung kinanta ko yung Manap Ka ng Pangit, yung lyrics na yun, ginawa ko sa bus. Yung tao, nag-aali siya sa dance floor. Nagalit yung boss ko. Sabi ng boss ko, may usapan kami sa contract na kapag nadidisperse ang tao sa dance floor, -50 pesos ka a day. Oh my God. Ganun yun. So kung ang sweldo mo ay 2,000 pesos, -50. -50 ka agad. So kung gawin mo yan ng 2 beses, -100. Gawin mo yun ng 4 na beses, -200. 1.8 na lang sweldo mo. Usapin yun. I mean like, usapan yun, meaning contract yun eh. Kailangan, pag nag-rap ka, always. Ano pakiramdam mo nung nagkalisan? Ay, akala, proud na proud nga ako eh, doon sa nagawa kong kanta, di ba, nagawa kong lyrics. Tapos nag-aalisan yung mga tao, napatunayan ko na, ay, oo nga pala, Andrew E. Kaya pala sila nandito sa club, humahanap sila ng gwapo at maganda, hindi ng pangit. Oo nga pala. Oo nga pala. Diba parang, bakit yan? Kontra sa paniniwala. Oo, so, kaya nga kami gumagastos ng 500 pesos ang entrance. Tapos hahanap kami ng pangit. Wala kayong makikita. Tama ba? May logic. Kaya nag-aalisan. So, ikaw, hindi yan. Mali pala. Mali. So, sabi ko, boss, sige, next week bawi na lang ako.
So next week, ginawa ko naman yung Andrew Ford Medina. Oh, yun na. Guess what? You know, last night, yo, it was the best. I met a pretty girly. Oh, maganda, maganda na. Na taga-IS. Oh, mataas. Yung tao, nagsisigawan. Halos mag-iba yung kisame. So, yung boss ko, tapos pagbaba ko, sige, iawas na natin yung dati. Ibalik ko na yung dati. So, bonus. So, yun ang story ng aking pagiging DJ. Yun yung story. Paano ka lumabas doon sa pagiging DJ? Paano naging commercial success ang Andrew E? I started 88, 89, 90. So, 3 taon na years, no? na wala namang asenso yung aking hanap buhay. You know, 2,000 pesos pa rin yung sweldo ko. Hindi naman nagbabago. Kasi maybe, yun ang minimum. Maybe, I'm not, hindi ko alam, hindi ko na maalala di ba? So, ano to, forever ba to, na ganito na lang? Pamalengke lang to. Tsaka pampamilya ng konti. Hindi makakapagpamilya ng another family, hindi. So sabi ko, quit na lang. Magtrabaho na lang ako sa Makati. Na happens to be, at that time, ang minimum ay, if I can recall, was 5.5. Kasi, So iniisip mo pala na muntik ka ng mag-retire from... Hindi lang muntik. Umout ka talaga? Out! Umout ka sa... May patunay ako ngayon. Next na to sasabihin ko. Now, on one afternoon, may bumaba na isang staff ng Ventures. Hello! Kasi nagpa-practice kami sa, di ba, gabi ang DJ ko, gig, pero pwede ka mag-practice ng 1 or 2 or 3. Pwede mong gamitin yung venue, yung Euphoria. So, practice. Hello! Anybody by the name of Andrew E? Siyempre ako. Yes, bakit po? Oh, yeah, hi, you're Andrew E. Oh, I'm from Ventures, no? I'm so-and-so from Ventures. My boss referred me to go here and look for you. Sabi ko, bakit po? Why? We're looking for a rapper. Do you have any demo tape? I go, yeah. To make sure, dala ko pa nga Okay. So kinuha ko sa locker room ng Euphoria. Here's my demo tape. In case you will like it, tell your boss, you can keep it kasi I'm quitting. In case you will like it. In case you will like it. So siya parang Na-intriga. Well, okay, I'll tell my boss. Thank you for this. So umalis na siya, wala namang Then, same night, naging suspect ako ng hit and run. Nung sinusundo na ako ng mga pulis sa village namin para doon nga dahil kunin yung suspect ng may-ari nung jeep. Same minute, same instance, dumating yung kartero namin. Yung kartero. Pordeng! May sulat ka! Sabi ko, Mang Saling, ano ba? May sulat ka? So, inabot sa akin sulat. Mga 5 pulis pa, punta na sa bahay namin. Mga kuya, sabi ko, ganito, sasama naman ako sa inyo. Pero, sandali lang. Mag-ano lang ako sa pamilya. Magpapaalam lang. Pero bago naisip yung paalam, gusto ko munang buksan yung sulat. Kasi parang weird. Weird yung sulat eh. Binuksan ko yung sulat. Lo and behold, galing sa Ventures yung sulat. Nakalagay doon, we are buying your songs to the tune of 90,000 pesos. Your song. Yung sinabmit kong sa cassette tape. 3 ang sinabmit kong kanta doon eh. Umanap ka ng pangit, binibirot siya, tsaka ganyan. But, alam ko rin na 90,000 din ang hinihingi nung nasagasaan. Oh my God! Alam ko yun. Kaya nung nakita ko yung 90,000, naluha ako. Sabi ko, oo nga, bibilin nga yung makakatikim ka nga ng pera, pero babayad mo rin.
para makalaya. Pwede ba, sino ba ang arresting officer? Ako, sir. Kuya, sasama naman ako sa inyo eh. Pero pwede bang magtalaga ka ng isang tao? Samahan ako kasi baka bayaran ko na lang yung kaso. O sige po, sir. Pero, sir, walang takasan ho. Hindi po kami ganung pamilya. Mahusay po kami kausap. May pinag-aralan po kami. O sige, samahan ka na naman. So, winidraw ko sa... The bank is Citibank, Makati. At that time. Salcedo. Winidraw ko. Alam mo, Julius, yun lang yung araw na ang kamay ko nakatikim ng 90,000 pesos sa ibabaw ng kamay ko. Na alam kong ibabayad ko lang. Ni 5 wala akong matitig. Eksakto eh. 90,000 ng cease and desist, 90,000 to buy my song. So para bang pinuhunan ko yung song ko para bayaran ko yung... Na hindi ako yung nakasagasa. Hindi ako yung nakasagasa. Para tapos na lang. Para tapos na lang. Para start a new life. So, bayaran. So, binayaran ko. Pirma. Okay na. Pero umuwi kami. Wala kaming bit-bit. But then again, it's a new life. And then from there, balik ulit ako. Sabi ko, I cannot stop rapping kasi akala ko, stop na. Sige na. Then, again, siyempre, nakapirma na ako doon sa 90,000, di ba? 90,000 nung ventures. So, tuloy ko na to. Ituloy ko na yung pag-rap ko. Bilang artist talaga. Yung tunay na artist. Then came, Humarap Ka ng Pangit. Then it blew out. Then came Andrew. Ayun, grabe, no? Kwento, no? Amazing. December 22, Thursday of 1990. Oh, wow! Kumita ka rin dyan sa song na yan? Hindi, yung yung nung sumikat na. Nung sumikat, ano nangyari? Nung sumikat? 2 shows a day. Pag nag-show ka, wala na commission doon ang ventures? Meron. Pero pa rin? 30%. 70-30 kami. 70-30 kami. Napirmahan ko yan eh. Pero sa sales ng record, meron ka rin doon? Meron, pero kaunti lang. Industry rate. Ang industry rate at that time was 3 pesos and 25 cents. Maybe. Bumenta ako ng 5 platinums. Meaning, ilan yun? 5 times 40,000. Mga 700,000. Maybe. Sa 700,000, sobrang laki. 1991. Grabe, no? Ang isang brand new na kotse at that time, 1991, was 230. Toyota Corolla. Nakabili ka doon? Hindi. Toyota Corolla 230. Ilang 230 ang 700? Tatlo. Ilang isa tatlo. So, ilang Toyota Corolla meron ako? Tatlo rin. Kung ngayon, magkano ang isang minimum na kotse? Minimum? Million. Di parang 3 million at that time. Yun ang katumbas nun. Saan unang pinatugtog? Ang pinopromote ng Viva was Ganyan. Yun ang pinopromote. Kasi yun ang una kong kinanta sa Channel 7. Ganyan, sayaw na yan. Kaso, siguro dahil New Year's Eve, umiinom yung DJ. Papakalasing. Siyempre, siya lang ang nasa booth. So siguro nakainom na. Ang na-play niya, yung kabaliktaran. Yung 45, which is Humarap Ka ng Pangit. Hindi pa naman pinopromote yun. Ang gusto talaga nila yung ganyan. Ganyan, kasi yun yung danceable. Yung Humarap Ka ng Pangit, at that time, in all fairness, hindi pa yun yung target ng Viva. Hindi. Ang target nila yung ganyan. Hindi yung Humarap Ka ng Pangit. Accidental hit. Kasi, for January 1, here we go with ganyan. Tarararat. Hindi naman yun yung kanta ko, di ba? Ang ganyan, tung, 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 tung. Bigla ko narinig. Kasi nakikinig ako eh. Ganyan. Sabi ko, yan na yung, ipa-play na yung kanta ko. Tarararat. Tan, 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 tan. Lahat kami, kamag-anak. Gulat-gulat kayo lang. Nanay ko, tatay ko, lahat kami sigawan. Kasi siyempre na, first time mo marinig ka sarili mo sa radio eh. Tararat, kung gusto mo, yung happiness na, ano ba to, parang, how many years ako nagtiyaga? From 86
to 90. 4 years, 5 years. Ng 500 audition na puro failure. 500 audition na puro reject. Wala nakakaalam ng rap. Oo nga. Wala pa nakakaalam ng rap. Pero saan ka nag-audition noon? Oh, marami. Alam mo ba na for every Sunday, bumibili pa ako ng Bulletin Today? Every Sunday. Classified ads. Ay, nako, yan na, nahulaan mo tuloy. Classified ads. Bubuksan ko yung classified ads. May nakahanda akong ballpen. At iisa-isahin ko yung ano, hinahanap. Yung, ano ba yan? Job opening. Pag alam kong match sa talent ko, bibilugan ko yun. Like, ano klase mga trabaho? For example, we're looking for, ano yung sa SM yung 779 yung voice over. So, pwede yun. I mean, like, voice over. Dito, sa SM yun. No. We're closing. Apply ka doon. Bibilugan ko yun. Or, we're looking for blah, blah, blah. O, pwede ako rito. We're looking for... Oy, pwede ako rito. At, hindi lang yan. Pag nabilugan ko na, ge-gradean ko ngayon. Kung saan ako mas may chance na matanggap. Ganun ako mag-analyze. Kasi, ano nga ako computer ako hindi mo may analyze, computer analyst ako So, ge-gradean ko yun. O, ito, 60%. O, ito, 70%. Ito, dito, pwede rin ako dito, binilugan ko. Alam mo ko na yun? We're looking for model. 70%, ha? Ayos, ha? Hindi, lalagyan ko, dito 30. Pero pupuntahan ko, bakit? Bakit ko pupuntahan to? Bakit? At ido-double line ko pa? Wala mo bakit? Bakit? Kasi nakita ko yung company na naghahanap ng model ay Asachi. Mag-focus mali. Alam ko yan. Alam mo, ha? Asachi, ha? Ayan, ha? Apir ulit. Ano nangyari sa Asachi? Asachi. Apir ako, Asachi. Kuya, saan ba yung Asachi? Garden. Saan yan? Legazpi, di ba? Sa Legazpi. Ang nakakalam lang niya, alam mo na yung mga magaganda lalaki. Magaganda. Siya sa taas po, third floor. Ano po yun? Yung ano, sa dyaryo. Hindi, third floor yan. Pero nakatingin sa akin yung gwardiya. Kasi alam niya. Alam niya yung template. Hindi. Hindi kami naghahanap ng maintenance. Lagyan mo. Alam niya yun. Ang hinanap namin dito. May ganun tingin. Ang hinanap namin dito, mga model. Pani ko sa fourth, no? Itong mga model talagang tunay. Babango. 6 foot. Hindi naman. Mestizo, puti. Mga konyo. Yun. Konyo kids. You have the right word. Ako lang na naiiba. Native. Parang sa manok, ako lang yung patapon Pero buong puso. Buong mind ko. Laban tayo dito. May bit-bit akong talent. Kaya ako nga ibinilugan sa hinga ng 30%. Mr. Espiritu, please come. Pasok ko sa kwarto nila yung, parang ganyan, yan yung camera. May ganyan yung BTR. At, alam mo na yun. Okay, state your name. Your place. Okay, turn to the left. Okay, front. May ganun pa. Turn to the right. Ang tagal So, feeling ko, pwede, no? Hinahanap silang may hinahanap silang siguro exotic ang itsura. So, okay, front. State your name again. Inulit. Inulit, ha? Kasi ililistan Andrew Ford Valentino. Middle name ko, Italian. Valentino Espiritu. Okay, turn to the left again. Turn to the left ulit. Sabi ko, naku, mukhang tanggap yun. Mukhang inuulit pa. So, ano na ako, medyo, nagwagano na ako
Tapos, alam mo na yun, papaka-model na. Alam mo na yun. Can you please tell us, what do you see? Oh, I see a door. Okay, you can go now. Sakit naman doon. Ganun na. Yun pala yun. Oo. Ano nakikita mo? Pintuan. Pwede ka na. Grabe naman. Ang tindi naman ang ito na yun. Ito pa. The next baby month, I can remember, so fresh in my mind. That's Entertainment. Naghanap. That's Entertainment. That's Entertainment. Teka, sandali. Iba to. Medyo kaya ko to. Hindi model ang hinahanap dito. Comedy, pwede. Tumakas ako, mga 50. Mga 50. That's konting ano. Siyempre, sa pelikula. Okay. Ang dami rin namin. Siguro mahigit 150 na nag-a-apply ng mga kabataan. Andun, lo and behold, Kuya Germs. Okay. Alam mo na, hindi na ako particular sa number. Okay, number 16 or 15. Yes po, magandang hapon po, Kuya Germs. Naging Kuya Germs na ako. Siyempre, di ba? Kuya Germs. Magandang hapon po, Kuya Germs. Siyempre, siya parang nakuryente. Parang, okay, Iho, anong talent mo? Meron po akong talent. Yes, ano nga ang talent mo? Kumakanta ka ba? Hindi po eh. Sumasayaw ka ba? Hindi rin po. Marunong kang acting? Hindi rin po eh. Hindi. Ano yung talent mo? Sabi ko. Kasi yung talent ko po, kasi baka hindi niya pa po alam kung ano ang tawag o baka hindi niya po alam kung ano yung talent ko. Baka okay lang po ba kung ipakita ko na lang? Kasi wala akong, at that time, hindi pa nila alam yung rap eh. Wala nakakaalam ng rap eh. Yung salitang rap, wala pa na. Sa Pilipinas, wala pa nakakaalam nun. Pakita ko na lang po. Sige. Kuya, yung, pakiplay lang yung cassette. Yung parang minus 1. Minus 1. O pinatugtog yung cassette. Tugtugta. Tayo nang magsayaw. Ang katawan ay ating igalaw. Sabay-sabay tayo. Sabi ni Kuya Jeff. Okay. Next. Kuya Germs, hindi pa ho tapos. Hindi, tapos na. Okay na. Oh my gosh, nireject ka. Number 16. Donita Rose. May nag-a-apply. Pareho kami. Sabay kayo ni Donita. Sabay kami, Donita. For That's Entertainment. Remember? That's Entertainment. Iha? Kasi ando pa ako eh. Ano ka pa? Ando ba? Hindi ko pa pinapalis pa. Iha? Okay. What will you do for us today? What do you want po? Do you know how to sing? No. Do you know how to dance? Kasi Inglesera siya eh. Amerikana dating. No. Do you know how to act? No. Okay, tanggap ka na, Iha. Tanggap ka na. Siyempre ako parang... Ba't naman gano'n? Sakit. Ang saklap naman nun nangyari sa iyo. Hindi naman. Parang lalo akong nagigising sa katotohanan na ang larangan ng showbiz talaga is yung may itsura lang talaga ang hinahanap. At that time, of course. Medyo, alam mo na, may konti akong kulit. Baligaw ko. Kuya Germs, bakit pa ulit ko lang po yun? Hindi, sir. Pinipilit mo pa rin. Baba ako ng ng Broadway, di ba? Broadway yun. Doon ang audition sa Broadway. Nakita ko yung signboard ng Broadway, di ba? May nakadaan, di ba? Alam mo yan? Nadadaan mo yun. Sakay ako ng jeep. Again, bago ako sumakay ng jeep, hinawakan ko na naman yung jeep. Dasal ka na naman. Ayun. Balang araw, magiging artista rin ako. At nagkita ulit kayo ni Kuya Germs. Nung sikat ka na? No. Nung nagpo-promote na ako sa Viva. Ano nangyari doon?
Sinabi niya, Iho, kaya Jeff, ako po yung nag-audition sa'yo na, dami kasi nag-audition, hindi ko na maalala. Pero isa po ako yung sa nag-audition na, for Dance Entertainment. Ay, ikaw ba yun? So, guna lang siya. Tapos, in-award niya ako ng platinum. So, wow. So, congratulations, Iyo. And, alam mo naman, syempre, at that time, ibang hinahanap natin. Opo, alam ko po yun. Kung alam ko lang yung talent mo na yun, dapat ako pala naka-discover sa'yo. Di ba? Gumana na lang siya. Salamat po. Salamat. So, hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa kanya? No. To anybody. To anybody. Kasi, bakit mo itatanim ng reverse o ng sama ng loob sa kapwa ang isang bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Hindi na niya ako binigyan ng sobra-sobra pa. Binigyan na lang niya ako ng sobrang talent, pero yung itsura, hindi na siguro yung binigay. Diba? Pero again, ibinigay pa rin niya sa akin yung itsura na pwede maging leading man ng maraming leading ladies. Diba? Yun yung... Pero babalikan ko lang ng konti kasi lagi nating nababanggit nga na mahirap ang buhay nyo, no? Desperado ka na magkaroon ng magandang trabaho, na magandang sweldo. Pero siguro ikwento mo sa amin kung gaano kahirap kayo noon. Gaano ba kahirap ang Andrew E. noong bago siya sumikat? Nakakatikim ako ng 1 buwan na kangkong. Yun lang ang ulam. Yun yung sukatan ng hirap namin. Ano ba ang trabaho ng magulang mo? Ang papa ko ay barbero at ang nanay ko ay mananahi. Ilan kayo magkakapatid? 4. Ako ang panganay. So malaki ang nakaatang sa'yo, no? Na responsibility. And then, of course, wala namang adventurous sa aking mga kapatid. Lahat sila, sa bahay lang. Ako lang yung nakakalabas. But then again, at the same time, hindi rin ako nakatapos ng punto na tapos na karera. Hindi ako nakatapos. So, that's why I end up being a master of an entertainer sa mga club. So, na-master ko yun. Nagkaroon ako ng chance. Kasi kung matetempt ako na tapusin yung pag-aaral ko at matapos yon, ora mismo, hindi na ako mangangahas na maging rapper or entertainer kasi ipupursu mo yung napag-aralan mo. Yun ang mangyayari. Yun ang offshoot nun. That's why, siguro, yung tadhana, hindi ako pinagtapos para ma-master ko yung craft na ito. Wherein which na-master ko naman talaga. Sa magulang mo, nung gumaganda na yung buhay mo, paano mo sila natulungan? Of course, kasi at the same time nung paagos na yung konti, yung buhay, yun yung time na nag-resign ng papa ko at na-ban siya sa barko. Kasi nag-jump ship yung mga kasamahan niya eh. Alam ng mga seaman to. So, mga pamilyang seaman. Pag nag-jump ship yung barko, damay lahat. So, walang trabaho. So, kahit hindi ka nag-jump ship, kasama ka. So, nawala ng trabaho, balik sa Pilipinas ang tatay ko. Of course, siyempre, electrician. So, or maybe, gupit ulit siya. Pero hanggang doon lang, gupit and then, mananahi ang aking nanay. So, nung umasenso, konting-konting maasenso na ako, ako na yung nagtutuloy ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Ikaw na. Ako na. Kasi hindi na kaya ng papa ko. So, ako na yung nagtutuloy. And then, yung pang-araw-araw naming pagkain, well-being, ako na yung sumo-shoulder. Ako na. Kailan mo naramdaman na gumaganda ng buhay mo? 8 years before that, ang nanay ko, dinadala kaming lahat sa Makati. Nung panahon ng Makati, Glorieta. Mga maybe 83, 82, 81, 82, 83. Okay. Kasagsagan ng Makati noon Glorieta. Dinadala kami. Pero may baong kaming kaldero. Kasi hindi namin kayang kumain sa labas. Wala kaming budget. So, may bago kaming tasty sa bag, tasty, tsaka tubig.
And then may baong kaming kaldero para ulam or maybe palaman. Ayan, bit-bit namin yun. Tapos, dumadaan kami, 3 kapatid ko, ako at saka mama ko, kasi papa ko nagbabarko, di ba? Dumadaan kami sa I think you know this, yung the only Pizza Hut sa Makati at that time, sa Glorieta, alam mo yun? Yung unang-una, yung tapat ng SM, madadaanan mo yun. Makikita namin, maraming tao, punong-puno yun, kumakain sila ng pizza, kasi at that time, Pizza Hut, di ba? So, hindi namin alam kung anong lasa ng pizza. Natutuwa lang kayo pero nanonood sila doon na kumakain. So, dumadaan kami. Sabi ko sa nanay ko, Mama, balang araw, kakain tayo dyan. Balang araw, kakain tayo. Pero hindi namin alam kung ano yung lasa. Alam namin masarap, but kasi nga hindi namin, we cannot afford. Nagbabaon nga kami ng tubig. Pasyal lang kayo? Pasyal, lakad-lakad, tingin-tingin. Window shopping, kumbaga. Ang tawag namin doon, di window shopping. Sa mga taga-Donggalo, Parañaque, ang tawag namin doon, TNT. Ano yun? Tingin ng tingin. Gano'n na lang, no? Ito na yung mga TNT. Tingin na lang, no? Yan ang tawag na. Alam mo naman kami, Donggalo, Parañaque, mahihirap lang kami doon. But, pag ang bibig namin, sosyal. Sosyal kami. Meron kaming word. May sarili kaming word pa. TNT. Para hindi kami, diba? Anyway, so, balang araw. Nung sumusweldo na ako sa Viva at artista na ako, dinala ko silang lahat sa Pizza. Pati si Mama, pati si Papa. Kasi si Papa nandito na. So, dinala ko sa Pizza, kumain kami. Mama, naalala mo, nung nasa labas tayo, gano'n ha? Kung ano yung nakita naming upuan, kung saan kami nakatanaw, doon kami umupo. Wow! Tapos, nung nakaupo na kami, tinanaw naman namin yung nasa labas. Mama, naalala mo, nung nandun tayo sa labas, sabi ko sa'yo, di ba? Balang araw kakain tayo. Ito na yung araw. Ano sabi ng nanay mo? Wala, umiyak lang siya. Yeah. Mga kapatid mo kasama mo? No. Bata pa mga kapatid ko. Natupad ang pangarap mo, no? Napaka, di ba? Simpleng pangarap, pero natupad. Yeah. No? Pero yung reality is, it will take you there. Di ba? Yeah. Nandun ka sa labas, nakikita mo yung kumakain dito. Nung ikaw naman yung kumakain, nakita mo yung sa labas. Nakita mo yung kayo. Yung image din nyo, nakikita mo nasa labas. Sila naman, no? Kailan mo, naramdaman na, na mayaman ka na? So, naramdaman ko, 8 months after that, nung pinapirma na ako ni boss na, ang pinipirmahan ko, million na yung talent figure. So, yun yung, nung pumipirma ako noon, doon ko naramdaman yung, na, ito pala yung, and I was a millionaire at the age of 22. Wow. So, yun. As a millionaire, nakabili ka na ng sarili mong bahay, mga kotse, gano'n. Wala akong hilig sa kotse kasi. Wala. Bahay, pinundar ko. Pero, malaki kasi, but at that time, busy rin ako sa pag-artista. I'm solidifying my name. So, trabaho ko lang ng trabaho. So, hindi ko masyadong pinapagawa. Dahan-dahan lang yung gawa. Inabutan niyon ng sadsad ng pelikula, which is 97. 97. Ano nangyari doon? Di ba, yung pumasok yung piracy, hindi na ako pinapirma ng Viva, wala nang pinirma yung mga artista hindi na nagsipirmahan, di ba? Nag-down na lahat, nag-corporate, venture na yung lahat ng mga companies. So, at that time, kung walang pag-artista tapos wala din music kasi ang piracy, both movies and music. Corner ka ron. Yun ang talent ko movie and music. So, saan alalagay? Parehong na corner ng piracy yun. So, wala kang pupuntahan. Nag-Japan ako. Yan na. Kaya that's why. Kaya nakashoot ka ng Japan. Tanaw to ng utang na loob. Japan. Why? Bakit malaki utang na loob mo sa Japan? Because Japan was the country that embraced me noong mga panahon na walang-wala na ako. Hindi, kasi wala ka ng wala ka ng source of income. So, nafe-feel mo na? Na nawawala na?
na yung ginagamit mo, paubos na. Yung earnings mo from your income, from the and everything like that, nararamdaman mong pag wala na yung sourcing for the next generation, alam mong ginagamit mo na yung naipon mo. Yun na. And then, palapit ka na ng palapit na, paano kung maubos yung At yun pa rin ang situation. So, alam mo na yun. So, you have to divert your mind and then think about like a greener pasture wherein which na pwedeng sumalo sa'yo habang nag-hibernate ka sa ganitong kahirapan. Unang nag-talent sa akin ng Japan was the daughter of Madam Flaminiano. FLT. Si Lizette. Hi, Lizette. Nakakuha kami ng visa for like 3 months. And at that time, ang available na visa for a worker, ang tourist kasi is like 8 days at that time. And then ang worker ay 3 months. So, 90 days. So, for 90 days, you can stay in Japan and then work. Pero after that, you have to come home and renew. But, 3 months lang. So, nagti 3 months ako doon, then come back, 5 days, apply again, come back. No waste of day. Dito lang, konting inuman lang sa mga kaibigan, then apply, then alis. Anong trabaho mo ron? Performer ako and entertainer. Paano schedule mo? Ang schedule namin doon is perform ako 3 times a night, pero hindi night, madaling araw. Wow! Yeah, 2 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, and 7 o'clock in the morning. Bakit? Ba't umaga? Kasi walang manonood sa'yo pag nanood ka ng pag pinanood ka ng 9 o'clock, 10 o'clock, walang manonood Kasi sa'yo. ang audience mo, Pinoy o Japanese? Pinoy and may I say, may konti. 60% Pinoy, 40% Japanese. Mas maraming Pinoy. Oo. So na-out sila, ang Pilipino kasi out sa trabaho around 1 o'clock. So, pag less than 1 o'clock, wala manonood sa'yo. Yung Japanese, pwede manood sa'yo. But, hindi sila pupunta doon kung walang Pilipina. Just the same. Tama. So, talagang obligado, 1 o'clock ang first show mo, second show, 5 o'clock, third show, but yun yung jump pack. Bakit jump pack sa oras na yun? Kasi yun yung tipong bago mag-one stop sila, bago sila umuwi ng bahay. Kasi ang tulog nila 9 o'clock. So, isang matinding entertainment muna bago. Ito na yung peak ng dami ng mga Pilipino. Sobra. As in like, magbubungguan talaga sila. Araw-araw? Araw-araw. Monday, walang pinipili yun. Japanese, walang pinipili. Monday to Saturday. 6 nights. 6 nights. Na madaling araw lahat. 6 mornings. 6 mornings. Na baliktad ang tulog mo, para kang vampira. Diba? So, baliktad tulog mo, and then, pagdating ng Sunday, sasabihin natin, "Uy, Sunday, pahinga yan." Sa Japan, no. Bakit? Kasi for every Sunday, doon sila may time ng wedding, may time sila ng binyagan, at may time sila ng birthday. So, pag kinuha ka, matinee, around 1 or 2, kukunin ka as entertainer din. Saya. Ang dami mo kita. Yes. And at that time, the yen was 3,300. Naabutan ko. I am the highest pointer pagdating sa tip in the history of lahat ng mga artistang pumunta doon. Bakit? Kasi nire-record nila yun. Ayoko lang sabihin ibang pangalan. Okay? Sige. Yung top 3. Top 3. Okay. Huwag muna ako. Top 3 muna. Yung isa, babae. Ang na-gain niyang highest lapad for one show is 35. 35 lapad. Lapad. So, 35 times 3,300. So, mga 100,000. A night. A night. Okay. May isang babae again, 37. Ano yun 35 and 37. Okay? May isang lalaki, 39. So, 35, 37, 39. Highest pointer yan, tatlong yan. And I think yung lalaki tinutukoy ko, kaibigan mo. Sino? Kaibigan mo. Later on nila. Oh my gosh, sino yan? Highest pointer yun. Siya ang highest pointer. Highest pointer, But, sa lahat ng mga nagja-Japan na Pilipina or Philippine Gene,
alam nila ako ang record holder. Because? 45. Wow! Anay! Standard yun. Ganun talaga. Hindi ako bumababa. Oh my gosh, yun. Grabe. Bumababa. Oh, 45 is how much? 100, mga 150,000. Wow! Times 3. Grabe. Kasi tatlong ano eh. Oh. Tatlong So, club mas malaki ang kinita mo sa Japan kaysa sa Pilipinas? Yes. Grabe. What a blessing, ano? Bakit? Oh. Kasi ang mga Japanese, kaunting kiliti lang, masaya na. Lalo na pag pinasaya mo pa sila lalo. I'm a comedian. Doon ko na-realize na bukod sa rapper ko, nahanga-hanga sila, nakakapag-comedy pa ako. So pag nag-kinomedy ko, lalo silang... Kahit Pilipino ha, yung patawa mo, gano'n. Nasasakyan nila. Tinutwist ko yung Nihongo. Doon sila talagang dead na dead sa akin. Ano tinitwist? Yung, di ba? Pag sinabi mo yung Nihongo kasi kailangan straight. Sample. Di ba? For example, pag sinabi mong thank you very much, dahil binigyan ka ng tip. Kanya bigyan ka sa tip. Yan. Oh, for you. Don't worry ka to. Di ba? Yun yung, di ba? Don't worry ka to. Pero, pag bumabaw ako, iba ang sinasabi ko sa mic. Ano? Matalas yung mga Japanese at matatalas din yung mga Pilipina. Di ba? Pag binigay sa akin. Dorobo, arigato. Dorobo. Sabihin, magdanakaw, thank you. Nagsisigawan tao. Ganun lang. Di ba? I mean, like, pag tinutwist mo yung tapos, nako, lalo na yung suguin eh. Suguin eh. Isabihin ng suguin eh, pag kanyari nag-perform ka, tapos yung mga Japanese, suguin eh. Galing ano? Yan eh. Ang galing ano? Suguin eh. Di ba? May katabi siya. Suguin eh. Tapos, imbis na ako, pag sasabihin mo or magsasagot ka sa kanya, sasabihin ko sa mga Pilipina, sasabihin ko, habang naririnig ko yung sinasabi, suguin eh. Sasagot ako, sugoy yung guin eh. Ang galing ng unggoy, ano? Yung ako. So, nung naririnig ng Japanese, parang iba yung sinabi niya. Translate na. Basta tama yung Pilipino. Dati, sabi niya, nani dati? Ano sabi? Sugoy yung unggoy. Magaling yung unggoy. Lalo nag-world yung mga Japanese. Ito na naman, ito. Tip na naman. Ako lang gumagawa nun doon. Ako lang gumagawa. Comedy, no? Na nasasakyan nila, no? Kasi pag nag-comedy ka, hindi masasakyan ng Japanese. Pag Pilipino ka, nag-comedy ka, hindi sasakyan ng Japanese. Nakuha mo yung formula. Nakuha ko yung formula. Na, yung language nila, ang pipilipitin mo. Para maintindihan. Kahit pa paano, no? May konti. Para sabihin ng Japanese, nani dati? Ano daw? Ganun lang. Pero yung alam niyang sinabi ko sa Japanese, pero nakapilipit, doon siya parang, tuwa na sila. Ganun. Nagtagal ka ron for how long? 3 years. 3 years? Yeah, but consequently, after 3 years, bumabalik ako. Kasi yung mga sachu ko, alam mo na, wala silang magawa. Andrew i-request ko. Meron pa rin performance dito. Pero wala pa rin yung industriya, bagsak pa rin. Wala talaga. Tapos, pumikap lang ang industriya 2003. Yeah, I do remember. Alam mo kung kailan? 2003. Yung nagpasukan na yung mga bagong industry, the likes of Sarah Geronimo. Ayan na. Yun, naging revitalized again yung industriya. Kasi at that time, hindi ma-pirate yung bago. Yung mga luma lang ang kaya? Yeah. Kasi yun yung sikat. Yun yung sikat. Yung bago, hindi mo nung pa-pirate din kasi bago pa lang. Diba? Kumbaga, nagsisimula eh. So, ano ipa-pirate mo? Wala. So, yun yung naging magic nila against us. Kasi kami, pwede mo kaming piratein kasi consumption na kami. Ang tawag sa amin, consumption na eh. Kinakain na kami. Bakit ka bumalik na Pilipinas? Ba't iniwan mo ang Japan? In fact, sa totoo lang, dapat doon ang future ko eh. Sinabi ko nga sa sarili ko, baka feel ko Japanese lang papapangasawa ko.
Pero na-change yun nung na-meet ko si Maylene. Ayan, ako, ito na. Anong love story niyo ni Maylene? Customer ko siya sa FedEx. Kasi nagkaroon Sa Japan to? No, sa Philippines. Philippines. Customer ko siya sa FedEx, sa branch ko, sa aking franchise. Okay. Pasok siya one morning. Sir, magkano po ang Canada? Kasi papadala siya. Sabi ko, sige, Iha. Sabi ko, Iha. Balik ka pag binibenta na yung Canada. Hindi ho, yung papadala ka sulat, document. Sige. Akin na yung pager mo, bigyan kita ng discount. Yun lang. So, kinuha ko yung pager. Unmindfully, nailagay ko sa bulsa ko. Ang bulsa ko is yung, alam mo yung uso nung araw na yung camouflage, yung may bulsa sa camouflage, di ba? Yung parang American camouflage. Bulsa ko lang. Again, kinabukasan, magja-Japan na ka. 3 months again. So, Japan ako. Unmindfully again. After 3 months, babalik ako Pilipinas, of course. Kahit pa paano, dala mo yung pera mo, bahagi mo sa pamilya, and then at the same time, again, apply ka again. Kasi syempre, hindi ka pwede mag-overstay. Pagbalik ko, unmindfully again, yung camouflage na sinuot ko papuntang Japan, yun din yung pantalon ko pa-uwi. Bit-bit ko sa camouflage, yung pager ko, pager. Yung pocket bell, meron pa pager nun. di ba? At that time, pager. Lumalanding aeroplano. Ganun ako, siyempre. Di ba? Alert ka. Tapos gumagalaw yung yung babibrate. Pinugod ko. Hi there. Do you still remember me? This is Maylene. Here's my phone number. Maylene. Siyempre, 3 months eh. Tapos sa dinami-dami ng babae sa Japan, di mo maalala sa dami ng name. Di pagbalik ko ng Manila, tinawagan. Hi, hello. Sino to? Sino Maylene to? Yung customer mo. Sabi ko, customer sa Japan. Inisip ko sa Japan. Mga pangalan doon, walang ganyan. Mga pangalan doon, mga half Japanese na. Yung di ba? Yung mga whatever. Hindi kita maalala. O, ganito na lang. Mamaya nasa Mars ako. Mars? Alam mo yun? Mars Disco. So, Mars ako, wala naman nagpakita. Tawag ko siya. Hindi ako makapunta. Nandito ako sa Malate. O sige, tawag ako. Di ba? Pag ilalagay niya yung telephone number niya, yung tatawagan mo siya. Hello, asan ka ba? Sa Malate ako yan. O sige, ako nila pupunta dyan. Magkita tayo sa Cafe Adriatico. Cafe Adriatico. Kaya napansin mo, yung sa Cafe Adriatico, ako ay inaya. Ginamit ko yun. Malate. Ako'y nasa Malate. Alas 7 ng gabi. Ginamit ko yung line na yun. Anyway, nagpakita siya sa akin. Sabi ko, naalala na kita yung FedEx. Yung Canada. Yes. Ganito. Bibigyan kita ng 3 days. Tapos, mag-decide ka kung pakakasalan mo ako o hindi. Ganun? Ganun ka. Ginano ko siya. Grabe, witness, witness. Totoo, hindi. Bakit? Ba't gano'n kabilis? Kasi kung hindi mo naman ako pakakasalan, naglolokohan lang tayo. Kasi at that time, may girlfriend ako sa Tokyo. So, tinitimbang ko. Naghahanap ka talaga ng mga papangasawa? Hindi kasi, on the verge na ako, I'm already what? I'm already 31. Okay. So it's time to settle down, no? Naghahanap ka na. A little bit, like, parang, hindi naman settle down, but, serious. Natatanaw mo na yung natatanaw mo yung, kasi nakakaipon ka na eh. Sa Tuesday kasi, mag-apply ako. Dali mo yung passport mo. Sabi, bakit? Hindi, basta, dali mo lang. Dali mo sa Tuesday. Magkita tayo sa Japan Embassy. Secretly, i-apply ko siya. Hindi, tadhana. Tinetesting ko yung tadhana. This is the right way of testing, how do I say it? Your future. It's the right way. Tetesting ko. Bakit ka mo? Kasi, pag nag-apply ka sa Japan Embassy,
at passport lang bit-bit mo, alam kong hindi siya papasa. Tinatry mo lang? Wala siyang papeles eh. And she's young at that time. She's 19. Ano papeles na ipapakita niya? So, alam kong wala to. Wala. Diba? But, malay mo. tetesting ito. Malay mo. And I know, 100%. Hindi. Wala. Diba, yung may papeles nga, hindi tinatanggap eh. Yung pakayaw mo wala. So, Mr. Espiritu? Siyempre, of course, wala naman akong mas record. Okay. Miss Fatima? Meron? Naku! Paano to? Paano? Bibit-bitin ko to. Targo mo yan. Naku! Paano to? Paano to? Di ba? Imbes na naghahanap ka ng kasagutan, nakakita ka ng problema. Diba? Kasi, how? Who's gonna pay? I mean like, ako ba? Si Sacho ba? Pagdating doon, saan siya titira? Si Sacho ba? Ako ba? You know, ang mag-sponsor? Food niya. Sacho ba? Ako ba? And pwede ba siya sa club ko? Papayag ba si Sacho o hindi? Ang daming katanungan. Pero nakita ko meron. Tinanong ko siya doon sa bangko. Di ba may mga bench doon? Ano? Nung in-interview ka, kasi in-interview siya eh. Dahil hiwalay kayo mag-interview. Nung in-interview ka, ano tinanong sa'yo? Eh, curious lang ako. Kasi gusto ko makita. Yeah, alam mo naman ako, computer, di ba? Kasi tinanong ako, ano daw kita? Ano daw? Ikaw? Ako. Parang, how are you related to Mr. Espiritu? Alam mo kung ano sabi niya? Na hindi ko naman alam kung ano sinabi niya. I'm his manager. Kaya pala, hinapropagan. Magaling! Magaling sumagot. Alam mo kung bakit? Nakasagot siya ng hindi siya ng problema. Ano ka dati bago tayo nag-meet? Ha? Flight attendant siya ng Air France. So marunong siyang sumagot. Matalino, no? So ano nangyari sa Japan? Paano mo siya binuhay? Hindi, may kondo ako. Kaya nga, ano trabaho niya ron? Ano trabaho niya? Siya ang tagabigay ng CD ko. Siya taga-tinda ng CD. No. In all fairness, siya ang taga-tinda ng CD. Umiikot kami ng Tokyo, bit-bit ko yung bag ko, bit-bit din niya yung bag niya. Tapos? Puno ng CD, puno din ng CD yung akin. So pagkatapos ko mag-perform, siya yung maglalako, ate, bili ko ng CD na ano. Tapos, pero honest, kung hindi ko siya kasama, mabagal ang CD ko. Kasi ako nagtitinda eh. 1:1 eh. 2:1 na. Tapos pag may nagbibigay ng tip, na hindi ko nakikita kasi konti malabo mata ko eh. Ang grado ng mata ko 175. So, yung pera pag sa madilim hindi ko na nakikita. So, pag nakikita ko yung pera dito sa maliwanag, yun lang ang pinoposition ko, di ba? So, may senya siya. Dito pa. So, wala nakakawala. Mas lalo lumaki, no? Ilang years siya sa Japan with you? Maybe for the long time being of 99. And then going to 2003. So, kasi 2000 kami kinasal. So, mag-asawa na kami, nagja-Japan pa rin kami. I am the very first Filipino na nakagawa ng CD sa Japan. First Filipino. Entitled Baka Janay and Setagaya Girl. Gumawa kami ng dalawang kanta, ako. All Japanese. Hindi Tagalog, hindi English. Japanese song. Nilabas to sa Chutaya. And courtesy of Tobita Music Worldwide, yung recording company ko, owned by Mr. Yukio Tobita, may Sacho. Nag-release kami ng CD single. Then in-apply ni Sacho yon sa Sony Japan. Nagustuhan ng Sony Japan yun. Bibilhin nila sa akin at bibilhin nila sa amin. And then gagawin nila akong Japanese artist. Pero may requirement. You have to change your nationality. Kasi hindi ka po pwede.
Sa Japan, hindi ka pwedeng i-promote ng Sony Japan kung Pilipino ka. No. It's a no-no. Kailangan Japanese citizen ka. So you have to relinquish your Filipino citizenship and be a Japanese one. Ako naman, siyempre, para ma-relinquish ko yun, papaalam ka muna sa magulang. Mama, bata pa, papa, pwede bang, hindi na muna Pilipino, mag-change na ako Japanese? Ikaw bahala, Pero parang nabigatan na ako doon. So, sabi ko, inching away from being a Japanese artist, inching away, then inching towards Mylene, kasi nakikita ko, na-appreciate niya kung na yung ginagawa niya, tinutulungan niya ako. So, I'm inching towards her. Kaya, hindi ko na pinursu yun. Pero, nakaprepare yun, TBS. Tokyo Broadcasting System. Nakaprepare yun. Mag-guest na ako dun. Isang guest lang yun. You know me, Julius. Pag pinerform ko sa mga Japanese at Japanese, konting kiliti lang dyan. Pag napasigaw ko yan, wala na. Lalo na yung kanta kong Baka Janay, comedy yun. Comedy song yun. Na gustong-gusto nila. Ay, nako. Comedy song yun. Oh yeah, haro, konnichiwa, toki no machi, doko, dochi, chiga, wakachimachi. Comedy yun, parang umahap ka ng pangit yun. Parang. You could have been a big star in Japan, no? But I did not. I did not pursue. Pero in reverse, kung hindi ko naman, kung pinursu ko naman yun, baka wala naman akong 4D, Justly, tsaka Ichiro ngayon. Oo nga. Tama. So, I thank God. Yun yung Up to now ba? Pumunta ka pa rin? Oh, yes. Pero wala nang show. Pasyal na lang. Kasi hindi na nila ako ma-afford. Shopping ka na lang doon, ano? Ay, kasi mahal mo na. Takay na mahal na Sabi ko, yes, sweet Sabi ko, mura pa rin naman ako. But syempre, ang dami mo ng mga ginagawa ngayon. Yeah. You're very visible sa mga political, di ba, endorsements. Wait, teka, sa show ko lang to. Sabi ko lang. No. Tuwan-tuwa ako na ikwento ko sa inyo dahil na-extract yun sa mga tanong mo. Thank you so much. Thank you. Shake your hand for that. Ngayon lang lumabas to, no? Shake your hand for that. Pakaganda ng kwento mo. Sobra. And of course, syempre, with my son, ini-invite po namin kayo. Come December 11, all roads will lead to a new frontier, mga kaibigan, for the 34th anniversary major concert ng Andrew E. One Time For Your Mind, brought to you by Ticket One, mga kaibigan. And tickets are now going crazy, mga kaibigan. Don't you never forget, ticketnet.com or .online, I don't know. So, mga kaibigan, only follow me also naman po, mga kaibigan. Follow nyo naman kami. Dagdagan nyo naman ng follower namin. Andrew E. Worldwide, mga kaibigan, sa Facebook. Hi everyone! Mama, hi ka! Hi everyone! Yeah, I'm with my beautiful Mama Ching. Kumusta po kayo? Ako po si Christine Bersola Baba and I'd like you to meet my mama. Si mama po was diagnosed with dementia 2 years ago in 2022. So we're celebrating 2 years of mama's life, di ba? With dementia, meron po siyang Alzheimer's, meron din siyang Lewy body and frontotemporal. Pero, alam nyo guys, kwento ko lang, sa vlog ko rin po ito, sa aking YouTube channel, I made a tribute vlog for my mama. Yung aming journey na magkaroon ng isang loved one with dementia. Nung una po guys, medyo at a loss kami, medyo confused kami, nalungkot po kami, may mga moments na umiiyak kami dahil hindi ho namin maintindihan. The memories may slowly fade away, but their heart remains the same. Yes, same. Love to all the dementia patients and Alzheimer's patients out there. Mahal namin kayo at mahal kayo ng pamilya nyo. Right, Ma? Yes. Heart, heart, Ma. Heart, heart. Heart, heart. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan.
Kangen water machine. Goldmine Rice, from farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.